Mapagpalang araw mga kamaster, and for today's video ay mag-tutorial ulit tayo ng reband. This is Adi at dumayo pa sila galing ng Makati para magpa-reband ulit sa atin. So lampas na isang taon yung reband ko kay Adi at ngayon ay magpapa-reband ulit siya dahil humaba na yung kulot sa buhok niya. Ang texture ng buhok niya is very resistant at nakikita naman natin sa video. At makikita rin natin dito na maganda pa rin yung ribbon ko sa kanya sa bandang dulo. Matagal kong niriban ang buhok ni Adi at umabot kami ng almost 10 hours sa pagbabad ng gamot at pagpaplansya. Okay mga kamaster, samahan nyo kung i-retouch natin yung regrowth part na kulot ng buhok ni Adi. First thing na ginawa natin dito mga kamaster is sinection natin in 4 quadrant. So, ang magiging application procedure natin dito mga kamaster is 1/2 inch away. At ang sectioning style natin dito is medyo manipis ng konti para mas mabilis ma-absorb at malagyan natin ng gamot yung buhok na maayos. At syempre, ang lalagyan lang natin ng gamot dito mga kamaster is yung regrowth o yung tinatawag nating tumutubo pa lamang. At iwasan nating malagyan yung bandang dulo na rebanded pa rin. Ang gamot naman na ginamit natin dito is resistant type na pang-reband o yung fast action na rebanding. So, huwag kayong matatakot na gumamit ng ganitong gamot mga kamaster dahil ang gamot na ito is para talaga sa mga resistant type na buhok or kinky hair. Pagkatapos naman natin ngayon ma-applyan ng rebanding cream mga kamaster is babawid natin siya ng mga 1 hour. At pagkatapos ng 1 hour, dito is ini-strand test na natin siya. So, ang strand test na ginagawa natin dito is yung pagpupull test. Dahil sa matigas pa ang buhok ng ating client mga kamaster dito is nag-extend tayo ng time dahil hindi pa talaga siya totally processed. Medyo naglalaban pa siya. Umabot kami dito mga kamaster ng 3 hours sa pagbababad ng gamot dahil talaga matigas ang kanyang buhok. After natin ma-process yung ribbon ngayon mga kamaster is pinabanlawan lang natin siya ngayon ng tubig. At wala tayong nilagay na kahit anong conditioner or hair treatment. Suklayin muna natin dito ng maayos mga kamaster bago natin i-blower. At syempre, hindi natin kakalimutan lagyan yan ng hair protector para mas maganda mamaya pa nagplansya tayo. Dito naman ay i-blow dry na natin ng 100% dry. Pagkatapos naman matuyo ngayon ay punta na tayo ngayon sa pagpaplansya. So ang temperature na gamit natin dito is around 220 to 230. Ang way of sectioning naman natin sa pagpaplansya rito mga kamaster is hanggat maaari dapat is manipis lang yung pagpaplansya natin at malumanay lang ang paghagod ng plansya at iwasan natin ditong nahahatak at yung tipong nasasabunutan. Okay, so may-way muna tayo dito mga kamaster ng kwentuhan. May mga nag-comment kasi sa ating recent video na mumurahin lang daw yung gamot na gamit natin. Well, hindi ko naman dinideny yung ganyang paratang dahil yan naman po ang kadalasang gamit ng mga hairdresser sa mga hindi naman masyadong kilalang mga salon. At wag po natin gawing big deal yan dahil yan naman po talaga kadalasan ang ginagamit. Ngayon naman sa paggamit naman po ng branded is mag-iiba po tayo ng category dyan. At mag-iiba po yung pricing natin. Mas mahal at triple po yung magiging presyo natin once na pag nag-over tayo ng mga branded product na pang-reband. At sa mga magsasabi ng hindi ako gumagamit ng branded, wag nyo kong subukan. Joke lang. Wala naman pong problema kung gumamit ka ng hindi branded at gumamit ka rin ng branded. Depende po yan sa gagawa ng reband ninyo kung marunong mag-process at marunong tumingin ng buhok. At doon naman sa mga hairdresser na katulad ko, is wag nyo namang gawing big deal. Meron pa rin choices sa mga client natin at yung mga magpapariban kung ano yung gusto nila. Hayaan nyo silang pumili, okay? Balik muna tayo ngayon sa ribbon natin mga kamaster. Pagkatapos natin plansyahin is nilagay natin ng neutralizer. At ngayon ay pinabad natin ng 15 minutes at binanlawan na natin ngayon ng tubig lang. So ayan mga kamaster is i-blow dry lang natin siya ng warm or cold. At i-retouch natin ng konting paddle brush. At hindi na ako nagre-retouch ng plancha dito mga kamaster pagkatapos ng neutra. And this is the final result mga kamaster. I just wanna say thank you sa mga iilan kong basher. Maraming salamat.
lalo nyo akong pinapahusay.